Marahil ay narinig mo na rin ang mga katagang walang sikretong hindi nabubunyag. Kahit gaano ka man kagaling magpanggap at magsinungaling, ay darating ang takdang panahon na ang lahat ng ito ay mailalantad. Kaya kung may mga bagay na dapat mo nang sabihin sa isang tao ay sabihin mo na habang may pagkakataon ka pa. Sana ay may aral na naman kayong matutunan sa kwento natin ngayon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si Richard Mason ay 55 taong gulang at isang milyonaryong businessman mula sa United Kingdom. Siya rin ay co-founder ng isang British comparison website na moneysupermarket.com. Bukod sa kanyang yaman ay isa rin siyang gwapo at matipunong lalaki. Pero bago ito, noong 1980s o nung mga panahon na siya ay nagtatrabaho pa sa isang bangko, ay nakilala niya si Kate na di kalaunan ay kanyang napangasawa. Nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki. Ang panganay ay si Will na ngayon ay 24 na taong gulang na. Ang sumunod ay ang kambal na sina Eddie at Joel na 20 taong gulang naman. Akala ng karamihan ay masaya at halos perpekto na ang kanyang pamilya. Kaya naman maraming tao ang hindi maiwasang mainggit sa kanila. Ngunit ang lahat ng ito ay unti-unting nagbago. Taong 2007, sa kabila ng kanilang maayos na pagsasama ay nagdesisyon ang mag-asawang Richard at Kate na maghiwalay. Makalipas ang 1 taon ay agad naman itong naaprubahan ng hukuman. Sa kabila ng kanilang hiwalayan ay hindi naman nagsisisi si Richard dahil nagkaroon naman siya ng mga anak. Hindi naman siya nagkulang sa pagmamahal sa mga ito. Sinisigurado niya rin na ang lahat ng pangangailangan ng mga ito ay naiibigay niya. Dahil sa naging hiwalayan nila ni Kate ay kinakailangan nilang hatiin ang kanilang mga ari-arian. Bilang kapalit nito ay nagbigay si Richard ng $5 million o kung sa pera natin ay nagkakahalaga ito ng 243,552,800 pesos. Maging ang mga bayarin sa paaralan ng kanilang 3 anak ay sinagot na rin niya. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang panghihingi ni Kate ng pera sa kanya. Ayon dito ay kulang pa daw ang perang naibigay nito. Dahil hindi niya matiis ang kanyang mga anak ay patuloy niya pa rin itong binibigyan ng pera. Para sa kanya, ang mga ito ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay may asawa. Subalit, walang kaalam-alam si Richard na mayroon siyang matutuklasan na hindi niya lubos akalain na magagawa sa kanya ni Kate. Taong 2016 o halos 10 taon na ang nakakalipas mula nang maghiwalay sila ni Kate ay nadiskubre niya ang isang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Isang umaga, pagkagising ni Richard ay kaagad siyang naghanda dahil mayroon siyang check-up sa doktor. Wala siyang ideya na sa mga susunod na oras ay makakaramdam siya ng sobrang galit. Pagkarating niya sa ospital ay inakala niya na isang normal na check-up lamang ito katulad ng dati. Ngunit may kaunting pagbabago dahil may ibang test na ginawa sa kanya ang doktor. Hindi lubos akalain ni Richard ang mga resulta na ipinakita sa kanya. Ang mga resultang magpapabago sa mga paniniwala niya tungkol sa kanyang pamilya. Ayon sa kanyang doktor ay mayroon siyang cystic fibrosis. Ang sakit na ito ay nakaaapekto sa baga ng isang tao na nagiging dahilan upang mahirapan ito sa paghinga. At nagdudulot din ito ng iba pang sakit na may kaugnayan sa baga. Ang sakit na ito ay namamana rin. Sa katunayan, ang kanyang kapatid na babae ay nagkaroon ng ganitong karamdaman na naging dahilan upang sumakabilang buhay ito. Ilang taon pa lang ang nakakaraan. Sa kasalukuyan ay wala pang lunas sa cystic fibrosis. Nang marinig ito ni Richard ay nalungkot ito. Ngunit nang maisip niya ang kanyang mga anak ay bigla itong natakot. Dahil malaki ang posibilidad na mamana ito ng kanyang mga anak. Ngunit kaagad naman sinabi ng doktor na imposibleng mamana nila ito. Dahil sa sinabi nito ay nakahinga ng maluwag si Richard. Subalit, hindi pa pala rito natatapos ang paliwanag ng doktor. Dahil walang ano-ano'y sinabi nitong may iba pang dahilan kung bakit hindi yun maaaring mangyari. Malabo daw na makabuo sila ni Kate dahil sa kanyang sakit. Posible naman daw na magkaroon sila ng anak kung magkakaroon ng isang himala o kaya naman ay mali ang diagnosis, dagdag pa nito. Kaagad namang sumagot si Richard na noon ay medyo tumaas na ang boses. Tama ka dahil mali ang diagnosis mo. Dahil sa katunayan ay mayroon akong 3 anak na lalaki, pagmamalaki pa nito.
Nagulat ang doktor sa kanyang sinabi at napailing na lamang ito. Dito ay unti-unti nang napaisip si Richard. Kasabay noon ang pakiramdam na parang may isang bagay na ipinalo sa kanya dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Bigla niyang naalala ang masasayang sandali nila ni Kate, pati na rin ang mga tingin nito sa kanya. Hindi niya kahawig ang kanyang mga anak. Alam naman niya ang bagay na ito, pero inisip niya na baka talagang namana lang ito sa kanyang asawa. Parang nadurog ang puso niya sa kanyang natuklasan. Kaagad niya kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Kate. Subalit naisip niya na baka hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Kaya nagsend na lamang ito ng mensahe upang hingiin ang paliwanag nito. Sinabi nitong, "Nandito ako sa ospital ngayon at nalaman ko na mayroon akong cystic fibrosis." Ayon sa kanila ay hindi pa sila nakakakita ng lalaki na may ganitong uri ng sakit na nagkaroon ng anak. At 78% ang posibilidad na hindi ako ang ama ng kahit isa sa mga bata. Nabasa ni Kate ang mensaheng ito, ngunit wala siyang sagot. Sa tingin ni Richard ay hindi niya madadaan si Kate sa ganitong paraan, kaya naman umisip siya ng ibang bagay. Nag-text ulit siya kay Kate at sinabi niya na, "Kukuha ulit ako ng isa pang test at kung ganun pa rin ang magiging resulta ay sasabihin ko sa mga bata ang totoo sa paraang gusto ko." Dito ay napilitang mag-reply si Kate sa loob lamang ng ilang minuto. "Oo naman, ikaw ang tatay ng mga bata kahit ano pa ang sabihin ng mga doktor." Hindi naniwala si Richard sa mga sinabi ni Kate at sinabi niya na kung magmamatigas pa rin ito ay wala na siyang magagawa. Noong araw na yun ay kinausap niya ang kanyang panganay na anak na noon ay nag-aaral na sa kolehiyo. Sinabi niya dito ang buong katotohanan tungkol sa kanyang sakit. Noong una ay nagulat ang kanyang anak. Mula dito ay unti-unti niyang ipinaliwanag na ang lalaking may ganitong uri ng sakit ay hindi maaaring maging tatay. At sumagot naman ito, "Ibig mo bang sabihin na hindi ikaw ang tatay ko?" Masakit man para kay Richard na aminin ang katotohanan ay sinabi niya pa rin ito sa kanyang anak. Pero sinabi niya rito na wala naman magbabago dahil siya pa rin ang kanilang tatay. Napakalungkot niya pero sa kabila noon ay galit na galit siya kay Kate. Kahit sino naman siguro, 'di ba? Napakasakit para kay Richard malaman na mayroon siyang ganitong klase ng karamdaman. Pero wala nang sasakit pa nang malaman niya na wala pala siyang anak. Makalipas ang 2 araw mula nang malaman niya ang totoo ay tinawagan siya ni Kate. Noong panahon na yun ay mukhang kinausap na siya ng kanyang panganay na anak. Umamin ito sa kanya na mayroon itong ibang karelasyon sa kabila ng pagiging kasal nila sa loob ng 20 taon. Ang lalaking ito ay maaaring nakita na ni Richard noon dahil ang lalaking ito raw ay nagtatrabaho din sa bangko. Nagkakilala daw sila ni Kate at ang lalaki sa isang hotel sa London. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-amin ay pilit pa rin itong itinatanggi na iba ang ama ng mga bata. Dahil sa galit ni Richard ay kinausap niya ang mga eksperto pagdating sa ganitong bagay at balak niyang pagbayarin si Kate dahil sa mga ginawa nitong panloloko sa kanya. Muli ay dumaan siya sa napakaraming test upang mapatunayan na hindi talaga siya maaaring magkaanak at nakumpirma naman na tama ang diagnosis sa kanya. Ang sumunod na hakbang ay ang DNA samples mula sa kanyang kambal na anak at dito ay lumabas na hindi siya ang ama ng mga bata. Samantalang ang panganay naman ay tumangging magpakuha ng DNA sample. Ayon sa kanya ay ito pa rin daw ang kanyang ama at wala namang magbabago kahit ano pa man ang maging resulta. Pero kailangan ito ni Richard upang tuluyan niyang masampahan ang kaso si Kate. Noong December 2016 ay nagsimula na ang kaso sa korte, ngunit ang kanyang panganay na anak ay may mensahe sa kanyang tatay. Sinabi nitong kapag itinuloy niya ang kaso laban sa kanyang ina ay hindi niya na ito kakausapin kailanman. Muling nalungkot si Richard pero ipinagpatuloy niya pa rin ito. Sa huli ay naipanalo ni Richard ang kaso, samantalang si Kate ay kinakailangan magbayad sa kanya ng $446,000 o kung sa pera natin ay mahigit 20 million pesos. Pumayag naman si Kate ngunit sa isang kondisyon, ang tatay ng mga bata ay mananatiling lihim at ito nga ang nangyari. Kaya naman wala nang nagawa si Richard kung hindi magbigay na lang ng isang pahayag. Ayon sa kanya, sana ay magpakita ang lalaki upang makilala rin ng mga bata dahil karapatan nila ito. Isang mensahe naman ang natanggap niya mula sa kambal. Ayon dito ay hindi daw magbabago ang pagtingin nila sa kanilang tatay. Mananatili pa rin sila sa kanyang tabi dahil mahal nila ito.
Sa kasalukuyan ay may bago ng asawa si Richard at masaya na rin ito sa kanyang buhay kahit alam niya na hindi siya maaaring magkaanak. Hindi natin alam kung ano ang mga maaaring mangyari sa kinabukasan. Tulad nga ng sabi ko kanina, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya naman kahit ipakatago-tago mo pa ang isang bagay, ay darating at darating ang panahon na lalabas din yan. Kaya mas mabuting maging tapat tayo sa ating pagkatao. Ang isang bagay pa ay ang pera. Kahit gaano pa ito kadami ay sadyang may mga bagay na hindi mo mabibili, tulad ng katapatan at totoong pagmamahal. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.